Mula Bold Star noon, ano na nga ba ang trabaho at pinagkakaabalahan ngayon ni Patricia Javier? Sa mundo ng showbiz sa Pilipinas, maraming artista ang dumaan sa matinding kasikatan, kontrobersya, at kalaunan ay piniling maglaho sa matinding ilaw ng kamera. May mga pangalang hindi basta nakakalimutan dahil naging bahagi sila ng isang tiyak na yugto sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Isa sa mga pangalang iyon ay si Patricia Javier. Para sa marami, siya ang isa sa mga mukha ng tinaguriang bold era ng lokal na industriya. Ngunit sa likod ng imaheng iyon, may kwento ng isang babae na nangarap, nakipagsapalaran, nasubok, at kalaunan ay piniling tahaki ng ibang landas. Ngayon, malayo na siya sa dating mundo na nagpasikat sa kanya. Ano na nga ba ang kanyang ginagawa? At paano niya tuluyang iniwan ang imaheng minsang nagbigay sa kanya ng pangalan? Bago pa man siya makilala sa malalaking billboard at magazine, si Patricia ay isang simpleng dalagang may pangarap. Lumaki siya sa pamilyang hindi marangya ang buhay ngunit may matibay na pagpapahalaga sa sipag at disiplina. Tulad ng maraming kabataan, dala niya ang pagnanais na makatulong sa pamilya at makagawa ng sariling pangalan. Maaga pa lang ay hilig na niya ang pag-awit at pagganap. Hindi siya natatakot humarap sa tao. May natural siyang kumpiyansa na hindi madaling ituro, parang likas na sa kanya ang presensya sa entablado. Ang kanyang pisikal na anyo ay hindi rin may kakaila, matangkad, maamo ang mukha, at may tindig na madaling mapansin sa kamera. Sa panahong naghahanap ang industriya ng bagong mukha na may kakaibang dating, mabilis siyang napansin. Ngunit ang pagpasok sa showbiz ay hindi isang biglaang pag-angat. Dumaan siya sa sunod-sunod na audition, maliliit na papel, at mga proyektong hindi agad napapansin. Natutunan niya ang disiplina sa set, ang pakikasama sa direktor, ang pagsunod sa schedule, at ang pag-unawa sa galaw ng produksyon. Tinanggap niya ang mga proyektong may mapangahas na tema, desisyong hindi madali. Alam niyang may kaakibat itong panganib at paghusga ng publiko. Ngunit sa panahong iyon, ito ang bukas na pinto. At pinili niyang pumasok. Sa kanyang mga pelikula, hindi lamang pisikal na alindog ang ipinakita niya. May mga karakter siyang ginampanan na may emosyonal na lalim, babaeng sugatan, naliligaw, naghahanap ng pagmamahal, o nakikipaglaban sa sariling konsensya. Subalit sa mata ng marami, nanaig ang imahe ng pagiging bold star. Kasabay ng pagtaas ng kanyang pangalan ang pagdami ng usap-usapan. Sa showbiz, ang pribadong buhay ay bihirang manatiling pribado. May mga balitang lumabas tungkol sa kanyang mga naging relasyon at personal na desisyon. May mga pahayag na pinalaki, may mga intriga na dinagdagan. Sa halip na pumatol sa bawat isyu, madalas ay pinili niyang manahimik. Hindi siya palaaway sa media. Mas pinili niyang sagutin ang intriga sa pamamagitan ng trabaho, tanggap lang ng tanggap ng proyekto, patuloy na umaarte, patuloy na lumalaban. Sa paglipas ng panahon, nakilala niya ang lalaking magiging katuwang niya sa panibagong yugto ng buhay. Ang pag-aasawa ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw. Mula sa pagiging sentro ng atensyon sa harap ng kamera, mas naging mahalaga ang tahimik na buhay kasama ang pamilya. Nagpasya siyang lumipat sa Estados Unidos, isang hakbang na hindi biro. Iwan ang kasikatan, iwan ang nakasanayang mundo, at magsimula sa lugar kung saan hindi ka kilala bilang artista kundi bilang ordinaryong tao. Sa Amerika, mas nakilala siya bilang asawa at ina. Ang dating punong-puno na schedule ng shooting ay napalitan ng pag-aalaga sa mga anak, pag-aasikaso ng tahanan, at pakikibagay sa bagong komunidad. Dito niya naranasan ang mas simpleng ritmo ng buhay, malayo sa ingay ng showbiz. Isa sa pinakamalaking pagbabagong nangyari sa kanya ay ang mas malalim na pagyakap sa pananampalataya. Ayon sa kanyang mga naibahagi sa ilang panayam at social media posts, nagkaroon siya ng espiritual na paggising. Hindi ito isang biglaang pangyayari kundi proseso, mga sandali ng pagninilay, pagtatanong, at pagharap sa sariling nakaraan. Hindi niya itinanggi ang kanyang naging karera. Sa halip, tinanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang paglalakbay. Ngunit bilang ina, natural lamang na mapaisip siya sa epekto ng kanyang dating imahe sa kanyang pamilya. Dito nagsimulang mag-iba ang kanyang prioridad.
Para sa kanya, mas mahalaga na ngayon ang halimbawa na maipapakita sa mga anak kaysa sa anumang proyekto o alok na maaaring bumalik sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi na aktibo si Patricia sa pag-arte sa Pilipinas. Hindi na siya makikita sa mga bagong pelikula o teleserye. Sa halip, nakatuon siya sa kanilang negosyo sa Amerika, kung saan siya ay tumatayong vice president ng kanilang kumpanya.